Hello mga manay! Summer na naman at alam ko naghahanap ka or nag-iisip ka na ng mga pwedeng ibenta ngayong tag-init. Kaya naman samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng madaling inumin na talagang mare-refresh ka gaya ng coffee jelly, mango jelly, at syempre yung ating buko pandan. Kaya naman wag na natin patagalin. Tara na at atin ang umpisahan. Bali dito ay nakaredy na yung aking pinakuluan na tubig at magluluto tayo ng sago. So malaking sago yung aking lulutuin. Pwede rin naman yung maliliit. Depende sa gusto ninyo or yung may mga iba't ibang kulay. At tatakpan natin to, hayaan lang po natin at hinaan din ang apoy. Once na nakikita ninyo na ayan, nasa 50% na yung pagkakaluto ng sago, ay pwede na natin patayin ng kalan at hayaan na po natin yan na totally na maluto yung sago sa init ng tubig. Next, i-ready na yung mga gulaman na gagamitin natin gaya ng mango flavor, coffee jelly at yung ating buko pandan. So dito hindi na tayo magluluto, kailangan lang natin ay mainit na tubig at yung ating mga pan na gagamitin. Bali dito ay nagpakulo ako ng 9 cups ng mainit na tubig at hahatiin natin. Bawat tray ay maglalagay tayo ng 3 cups of hot water. Then pagkatapos natin yan mahati, maglalagay na tayo ng ating gulaman. So ito ay buko pandan, yung ating mango gulaman, at yung ating coffee gulaman. So wag niyo pong lalahatin, magtira po kayo ng konti. Mga 3/4 lang po ng kada sachet yung ginamit ko. So, ginawa ko yon para mas makunat yung ating gulaman kapag nilagay na natin sa ating inumin. Then, haluin natin para maiwasan na magdikit-dikit o magbuo-buo yung ating gulaman. At naglagay na ako ng 3/4 cup ng white sugar kada pan. Then, hahaluin po ulit natin. At dahil gusto ko pa nga ng dagdag aroma, maglalagay ako rito ng mocha flavorade. Gamit ko ay Bakersfield. Then, mix lang natin para matunaw yung sugar. At maging pantay din yung lasa. Dito naman, mag-add ako ng mango flavorade para achieve natin yung aroma at talaga namang bango ng mango gulaman sa ating inumin. Hahaluin ko rin. So, ito isa tong magandang dagdag idea na pwede nyong pagkakitaan. Dito naman, mag-add ako ng buko pandan flavorade. Ayan. Pagkatapos natin ma-mix, iset aside lang natin to at hayaan natin hanggang sa lumamig at mabuo. So, dito naman, i-ready natin yung ating gatas, yung ating ilalagay sa ating inumin. Bali, maglalagay tayo rito ng 2 litro ng fresh milk. Any brand ng fresh milk ay pwede. At 2 lata ng evaporated milk. Any brand ng evaporada ay pwede nyong gamitin. Maglalagay din ako ng 250 ml ng all-purpose cream. At yung ating pampatamis, maglalagay ako ng 2 lata na 390 grams ng condensed milk. So, mix lang natin at nag-add ako rito ng 2 liters ng tubig para naman hindi po nakakaumay yung ating samalamig. So, hinalo ko lamang po ng maigi para matunaw natin yung all-purpose cream na aking nilagay. Then, pagkatapos niyan, ilagay natin sa ating chiller. So, once na okay ng ating mga gulaman, ay pwede na natin itong i-slice. Depende po sa kapal at laki na nais ninyo. So, pagkatapos natin makat yung ating mango, sinunod ko naman yung buko pandan. So, dahil nga konti lang yung ating tubig na nilagay dito, ay makunat talaga yung ating gulaman. At maganda para sa ating gagawin na inumin. Then, yung ating coffee jelly. Nako, sa mga mahilig dyan sa kape. Tapos ngayon na mainit ang panahon, bagay na bagay sa inyo to. Ayan o, ang ganda ng pagkakalamig o, talaga namang firm. So, makunat-kunat yung ganitong texture mga manay. Then, ito naman yung ating tinabi kanina na sago na hinugasan po natin pagkatapos natin maluto. So, kailangan hugasan niya para matanggal yung pagkakalagkit niya. Then, i-ready na rin natin yung mga lagayan na 350 ml ang sukat. Then, uunahin natin gagawin ang pangmalakasan at hindi pwedeng mawala ang ating coffee jelly. So, unahin natin to. Bali, nalagay ko na sa isang lagayan na malaki at susundan natin yan ng sago na 2 cups ang sukat. Naglagay din ako ng isang stick ng coffee powder at 1 and 1/2 teaspoon ng mocha flavorade. Then, maglalagay na tayo ng ating gatas na tinimpla kanina. So, hinati ko po yun sa 3. So, kayo na lang po yung bahala kung ano yung gusto nyong mas maraming timplahin, kung puro kape, puro mangga. So, basta yung gatas na tinimpla natin kanina, hatiin nyo po yun sa 3 parte ng ating gagawin ngayon. So, pwede kayong magsukat sa inyong mga plastic bottle gaya ng ginagawa ko kung gusto nyo pare-parehas yung dami ng sago at gulaman. Or, pwede rin naman na rekta na lang na ilalagay nyo po.
Ayan, gaya ng ginagawa ko. So, hindi nyo na kailangan dito ng imbudo dahil may tendency na magbara yung imbudo ninyo, lalo na kapag maliit ang butas. Kaya mas mainam na ganito na lang po yung way para mas mabilis. At kita nyo naman, talaga namang sulit kapag ito yung iinumin mo ngayong tag-init. Tapos mahilig ka sa kape, pero dahil mainit nga, ito ang bagay sa'yo. At yan, nakagawa tayo ng 8 piraso. Tapos yan, tatakpan na natin. Kagandahan sa takip na nito, naka-automatic close na to. So yan, nabibili to online. So ilalagay ko na lamang po sa description box baba kung saan ako nag-order niyan. Next natin, yung buko pandan. So ganun pa rin, naglagay tayo ng sago. Then mag-a-add ako ng 1 1/2 teaspoon ng buko pandan Flavorade ng Bakersfield at yung ating gatas. So ang sukat po kasi ng gatas na nilalagay ko ay 1.6 liter. So again, nasa inyo kung gaano karaming gatas ang gusto nyong gawin. Kung gusto nyong maraming magawa na ganito, doblehin nyo lamang po yung recipe na pinakita ko sa inyo. Yung timpla ng ating gatas ay talagang masarap, napaka-creamy. Ngayon, kung gusto nyo pang mas mag-less yung costing, pwedeng gawin nyo dun sa ating condensed milk, palitan nyo ng sugar. Kung gagawin yung sugar, yung ating condensed, pwede nyo pong gawin na 1 1/2 cup ng white sugar o 2 cups. Pero mas mainam tikman para po ma-adjust ninyo yung lasa kasi hindi naman tayo pare-parehas ng timpla. At dito nga sa ating buko pandan, nakagawa tayo ng 7 pieces. Ayan. At panglas natin yung ating sago gulaman mango jelly. Ganun pa rin, naglagay tayo ng 1 1/2 teaspoon ng mango Flavorade. Mix lang po natin na maigi. So, ganito lang kadali. Tapos maglalagay na tayo sa ating mga plastic bottle. Kaya naman mga manay sa mga nanonood dyan, ako, try mo na to, lalo na kung gusto mo talagang kumita. Kahit nasa bahay lang, pwede mo tong pagkakitaan kasi madaling-madali lang gawin. Lalo na sa mga mami na naghahanap ng dagdag income at maliit lang ang puhunan ay bagay na bagay sa inyo to. So no need na maglagay tayo ng mangga o buko kasi malalasahan mo naman with Flavorade yung ating mga gulaman na ginawa. At the same time, mas maliit ang costing at kapag natikman ninyo, kayo na po ang maghusga. At eto na nga po, tapos na tayong gumawa. Bali, meron tayong 8 pieces ng coffee jelly. Then, 7 pieces ng buko pandan. At meron tayong 8 pieces ng mango jelly. So, dito pa lang ay pwede na kayo mag-start kumita. At alam nyo po ba ang puhunan ko lang dito kung magkano? Bali, dito sa ating nagawa, kasama po yung ating plastic bottle at yung mga sangkap na ginamit natin ay pumapatak lamang po ng 714 pesos lahat-lahat ng aking nagastos. So, i-divide natin sa 23 bottle na ating nagawa. Pumapatak lamang na ang puhunan bawat bottle ay 31 pesos na pwede natin ibenta ng 50 to 60 pesos. So, hindi na masama, kaya naman pwede nyo itong pagkakitaan.